Mga ka-Erts, simulan natin ito sa isang mahalagang paalala. Ang mga impormasyon na pag-uusapan natin ngayon ay based lamang sa mga nakalap nating opinyon, komento, at haka-haka ng netizens. Wala pa itong kumpirmasyon, pero hindi natin may kakaila na sobrang ingay na ng usaping ito sa social media. At bilang isang reaction channel, tungkulin natin na suriin, himayin, at bigyan ng sariling pananaw ang mga nangyayari. Ngayon idol, kung nabasa nyo yung kumakalat na mensahe, grabe. Ramdam mo agad yung bigat. May linyang nagsasabing parang, mahirap na magpapasok sa Kalen Gap, at tila ba may pahiwatig na may mga taong hindi na dapat pagkatiwalaan. Dito pa lang, marami na ang napaisip, may nangyari ba? May nagbago ba sa loob? At dito na nga pumapasok ang matinding haka-haka ng netizens. Ayon sa kanila, may dalawang dating kapartner sa Kalen Gap ang umano'y, nagtraidor, kay Rab. Hindi lang basta simpleng isyo, kundi isang bagay na nakaapekto raw sa tiwala at samahan. Mas lalo pang naging kontrobersyal dahil nadadamay ang isang beneficiary na si Miss B at pati ang kanyang pamilya. Idol, alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao ngayon? Marami ang naniniwala na may mga bagong sponsors na naging dahilan para mag-iba ang ihip ng hangin. May mga nagsasabi pa na baka may mga taong nagpapakita ng mabuti sa harap, pero may tinatagong intensyon sa likod, yung tinatawag nilang, ahas na katangian. Dahil dito, kumakalat ngayon ang ideya na si Kalen Gap Rab ay posibleng higpitan na ang pagpasok sa kanilang grupo. Hindi na raw basta-basta tatanggap ng kahit sino, lalo na kung may bahid ng duda o hindi malinaw ang intensyon. Para sa iba, tama lang ito, proteksyon ito sa organisasyon. Pero para sa iba, nakakalungkot dahil parang nawawala yung dating bukas na pagtulong sa lahat. At hindi lang si Rab ang nadadamay dito. Pati si Kuya Val, na kilala bilang haligi ng Kalen Gap, ay nadawit sa isyu kahit wala naman daw siyang direktang kinalaman. Ayon mismo sa kanya, kung gusto niyong umalis, okay lang. Pero huwag niyo naman akong sir-on. Isang linya na simple pero ramdam mo yung sakit at pagod. Kaya ngayon, maraming nagtatanong, ito na ba ang simula ng pagbabago sa Kalen Gap? Totoo bang sarado na ito sa mga taong may bahid ng pagtataksil? O baka naman may mas malalim pang kwento na hindi pa natin nalalaman? Mga ka-Erts, ito pa lang ang umpisa. Sa susunod na segment, mas hihimayin pa natin ang mga detalye at ang posibleng epekto nito sa buong Kalen Gap community. Abangan nyo yan. Mga ka-Erts, kung akala nyo tapos na ang usapan sa segment 1, hindi pa. Dito na lalong umiinit ang sitwasyon. Dahil habang dumarami ang naglalabasan na komento ng netizens, mas lalo ring nagiging malinaw ang isang bagay, may tiwala na tila nabasag sa loob ng Kalen Gap. Balikan natin idol, hindi basta-basta naglalabas ng ganitong pahayag ang isang taong matagal nang tumutulong. Kilala natin si Rab bilang isang taong bukas palad, mapagkakatiwalaan, at handang tumanggap ng kahit sino basta may malasakit. Pero kung aabot sa punto na may mga salitang, mahirap na magpapasok, at sinasarado na, ibig sabihin may malalim na pinanggalingan yan. Ngayon, ayon sa mga netizens, hindi lang simpleng tampuhan ang nangyari. May mga nagsasabi na may mga taong nakinabang muna, nakapasok sa sistema, nakakuha ng tulong at exposure, pero kalaunan, sila pa raw ang naging dahilan ng gulo. Dito na pumasok yung salitang, traidor, na ngayon ay trending sa usapan. At ang mas mabigat idol, nadadamay ang pangalan ni Miss B at ang kanyang pamilya. May mga netizens na nagtatanong, ano ba talaga ang papel nila sa nangyari? May kinalaman ba sila sa pagbabago ng sitwasyon? O nadamay lang sila dahil sa koneksyon sa mga taong pinaghihinalaan? Pero klaruhin natin mga ka-Erts, wala pa tayong direktang ebidensya. Kaya mahalaga na hindi tayo basta-basta huhusga. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang dami ng reaksyon online. Kasi kadalasan, kung saan may usok, may pinanggagalingan. Isa pa sa napapansin ng marami, yung epekto ng mga bagong sponsors. May mga haka-haka na dahil sa pagpasok ng mas malalaking pondo o oportunidad, may mga taong nagbago ang ugali. Yung dati raw simple lang, ngayon parang may ibang agenda na. At dito na pumasok yung sinasabi nilang, may tinatagong ahas sa loob. Idol, kung ikaw ang nasa posisyon ni Rab, anong gagawin mo? Papayag ka bang manatili ang mga taong may duda ang intensyon? O pipiliin mong isara ang pinto para protektahan ang organisasyon at ang mga taong tunay na nangangailangan? Sa totoo lang, mahirap ang sitwasyon. Kasi sa isang banda, gusto mong tumulong sa lahat.
Pero sa kabilang banda, kailangan mong protektahan ang integridad ng samahan. At mukhang dito ngayon nakatayo si Rob, sa pagitan ng pagtulong at pag-iingat. Habang si Kuya Val naman, malinaw ang paninindigan, walang problema kung may aalis, pero sana walang Sir On. Ibig sabihin, may respeto pa rin siyang hinihingi kahit sa gitna ng gulo. Kaya ang tanong ngayon mga ka-Erts, ito na ba yung turning point ng Kalen Gap? Simula na ba ito ng mas istriktong sistema? O may mga revelasyon pa tayong malalaman sa mga susunod na araw? Mga ka-Erts, sa puntong ito kailangan din nating maging patas. Habang maraming haka-haka at akusasyon na lumalabas, hindi pwedeng isang side lang ang pakinggan. Kaya ngayon idol, pag-usapan natin at ipagtanggol natin sina Kuya Val at Rob, ang tinatawag ng marami na ama at anak ng Kalen Gap. Unang-una, kung babalikan natin ang history ng Kalen Gap, hindi naman ito basta-basta nabuo. Pinaghirapan ito ni Kuya Val, mula sa simpleng pagtulong, hanggang sa maging inspirasyon sa napakaraming tao. Ilang beses na ba siyang tumulong sa mga nangangailangan ng walang hinihinging kapalit? Ilang pamilya na ba ang nabago ang buhay dahil sa kanya? Kaya kung may mga lumalabas ngayon na isyu na parang siya pa ang may kasalanan, hindi ba parang ang unfair naman? At malinaw ang sinabi ni Kuya Val, kung aalis kayo, okay lang, pero huwag niyo naman akong Sir On. Simple pero diretsahan. Ibig sabihin, wala siyang hinahabol na kahit ano. Wala siyang pinipilit. Ang gusto lang niya, respeto. Dahil sa totoo lang, kung may umalis man, desisyon na nila yun. Pero yung sisiraan pa ang taong tumulong sa'yo. Ibang usapan na yun, mga ka-Erts. Ngayon, pumunta naman tayo kay Rob. Kilala natin si Rob bilang isang taong hindi lang basta tagapagpatuloy ng Kalen Gap, kundi isa ring tagapagtanggol ng integridad nito. Kung totoo man na nagdesisyon siyang higpitan o pansamantalang isara ang pagpasok, hindi ba dapat maintindihan natin kung bakit? Isipin niyo idol, kung may mga taong pinapasok mo sa sistema, tinutulungan mo, binibigyan mo ng pagkakataon, tapos sila pa yung magdadala ng problema o gulo, hindi ba natural lang na mag-ingat ka na sa susunod? Hindi ito pagiging masama, ito ay pagiging responsable. At doon pumapasok yung salitang, traidor, na ginagamit ngayon ng netizens. Hindi man natin alam ang buong detalye, pero kung may mga taong nag-abuso sa tiwala, mabigat talaga yun. Kasi ang tiwala, madaling ibigay, pero napakahirap ibalik kapag nasira. Kaya kung si Rob man ay nagiging mas istrikto ngayon, hindi ito dahil ayaw na niyang tumulong. Kundi dahil gusto niyang protektahan ang tunay na layunin ng Kalen Gap, ang tumulong sa mga deserving at hindi sa mga may ibang agenda. Mga ka-Erts, sa dami ng ingay ngayon, madaling madala sa emosyon. Pero tandaan natin, hindi lahat ng nakikita natin online ay buong katotohanan. Minsan, may mga kwento sa likod na hindi pa nailalabas. At sa ngayon, mas makabubuti na maging maingat tayo sa paghusga. Sa huli idol, isang tanong ang iiwan ko sa inyo, kung kayo ang tinulungan, tinanggap, at pinagkatiwalaan, kaya nyo bang Sir On ang taong nagbigay sa inyo ng pagkakataon? Mga ka-Erts, dumating na tayo sa pinakaimportanteng bahagi ng usapan, ang posibleng kahinatnan ng lahat ng ito. Sa dami ng haka-haka, intriga, at emosyon na umiikot ngayon sa Kalen Gap, isang bagay ang malinaw, malaki ang epekto nito sa samahan, sa mga taong involved, at sa mga nanunood na umaasa at sumusuporta. Kung totoo man na may mga taong nagtraidor, hindi lang ito simpleng issue. Isa itong sugat na maaaring magtagal bago tuluyang maghilom. Pero idol, tandaan natin, ang isang organisasyon na binuo sa pagtulong ay hindi basta-basta guguho dahil lang sa ilang problema. Dumaan na ang Kalen Gap sa maraming pagsubok, at bawat isa doon ay nalampasan nila. Ngayon, kung pagbabasehan natin ang mga nangyayari, mukhang si Rob ay nasa punto na ng paglilinis at pag-aayos ng sistema. Hindi ito pagsasara para sa lahat, kundi pagsasara sa mga taong may maling intensyon. Para sa iba, ito ay matapang na hakbang. Para sa iba naman, medyo mabigat. Pero kung ang layunin ay protektahan ang tunay na diwa ng pagtulong, baka ito talaga ang kailangan. At para kay Kuya Val, malinaw na hindi siya ang tipo ng tao na papatol sa gulo. Mas pinili niyang magsalita ng diretsyo pero may respeto. Ipinakita niya na kahit nasasaktan, hindi niya hahayaang bumaba siya sa antas ng paninira. Isang tunay na leader, tahimik pero matatag. Sa kabilang banda, hindi rin natin dapat kalimutan na may mga taong nadadamay, lalo na ang mga beneficiaries. Kung may mga pangalan mang nababanggit tulad ni Miss V at ang kanyang pamilya,
sana ay bigyan din natin sila ng pagkakataon na magpaliwanag kung kinakailangan. Dahil sa gitna ng ingay, may mga inosente ring pwedeng masaktan. Kaya ano ang pwede nating gawin bilang viewers? Simple lang, maging mapanuri, huwag agad maniwala sa lahat, at iwasan ang paninira. Dahil sa social media, isang salita lang pwedeng makasira ng pangalan ng isang tao. Sa huli mga ka-erts, ang tunay na laban dito ay hindi kung sino ang tama o mali, kundi kung paano babangon ang kalanggap mula sa isyong ito. Magiging mas matatag ba sila? Mas magiging maingat? O magkakaroon ng bagong simula? Isang bagay ang sigurado, ang mga taong tunay na may malasakit, hindi mawawala. At kung ang pundasyon ay pagtulong, respeto, at tiwala, may pag-asa pa rin na maayos ang lahat. Ako si Ka-Ers, at ito ang aking reaksyon. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang real talk at trending issues. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat lagi, mga ka-erts.